po, guys, ito yung unit na may kasamang repair. Full renovation na may kasamang repair pero walang kitchen cabinets kasi ang prepared ng may-ari is aluminum. So yung taas, inuunti-unti na nilang tanggalin. Ayan. So bali ito is may turong partition na siya. Ayan po. So dito, minasilyahan na. Parang pininturahan muna siya ng ng plat. So ito po is meron tayong pa-hallway dito. Kaya ito is i-move namin to. Ayan, meron gusto rin na may-ari is may pa-hallway din. So itong taas po talaga ang may kasamang repair. Ayan, then yung tiles niya dito is 40 by 40 na dalawa ang kulay dahil siguro pagbili is ayan nga, kinulang, nawala ng stock. Kaya kung bibili kayo ng tiles, dapat yung maraming stock. Diba? Para kahit paano na pag kinulang meron kayong mabibili pa. Ayan. So, light brown tsaka dark brown po ang nangyari dito, tagpi-tagpi. Ayan, tagpi-tagpi siya. So, yung ating mga yung nilagay po dyan na adhesive o mortar, tatanggalin din po natin yan. So, pati po itong tiles natin dito sa may hagdan, is papalitan din po natin to. Ayan. So, andito yung ibang mga tiles natin. So, dumating din po yung ibang mga tiles na in-order namin. Ayan. So, inuna po rin namin muna yung aming extension. So, yung back and front extension, ito po yung ginawa namin dito. Pero po ang unit po to. So, dito nga po pala, dito yung ref, dito yung washing, meron tayong abang na gripo, tapos dito yung outlet. Ayan, dito yung para sa washing na outlet. Ito yung para sa ref lang. Tapos, buong back extension is naka-wall tiles na plain white. 30 by 60. Tapos yung haba ng ating lababo is, ayan, naka-depende po yan kay ma'am. So, buong wall, naka-tiles. Hanggang ilalim po yan, naka-wall tiles. So, doon yung ating sink. Dito yung ating kalan. So, mostly sa ginamit naming tiles dito, white. Plain white, tsaka itong may marble white na tiles. Parang granite, semi-granite. Tapos yung part dito is minamasilyahan na rin siya. Tapos ito is meron din siyang pa bar counter na 60 cm ang pinakalapad. So according kay ma'am, okay na sa kanya yung poste, wag na daw laparan. Ayan po. So ako mas bet ko rin yung medyo malapad-lapad na bar counter. Ayan. Sakto yung mga 60 para isang latagan na lang ng tiles. So yung ating ceiling, waiting lang tayo sa ating installer. Yung ating bathroom, ready na rin po ito. Ita-tiles na lang. Yung mga tubo dito, okay na. Na-check na po ito. So, bali, yung pinaka-pinto po ng bathroom is nilipat. Ito po siya dati. Dito na siya ngayon. So, para ang mangyayari nito is parang sliding ang peg.
So, let's see kung hindi magkakaroon ng problema pag in-slide yung ating pinto. So, andito po yung mga tiles na gagamitin natin sa buong baba hanggang sa kitchen, hanggang sa CR. Tapos yung maglalagay din po tayo ng wall tiles dito, tsaka dito po sa ilalim ng hagdan, tsaka sa baba ng hagdan. Tsaka yung mga ibang accessories ni ma'am, tawag dito, yung mga toilet bowl, shower, ayan. So, kasama rin po yun. Bali, pinapacheck po namin yung mga tiles para sure na walang damage. Kasi medyo marami-rami to eh. Hello po, magandang hapon. Update po tayo dito sa Angelic Tan House corner lot. So, bali napansin ko po dito, tanggal na yung mga tiles. Ayan o. Tanggal na po yung ating mga tiles dito. Tapos, napansin ko din po parang ang kapal nung mortar. Ayan. So, tatanggalin po namin yan. Ang kapal po ng pinaka nito. So, masyado nang mabigat siguro, no? Ayan. So, pwede na rin po kami maglatag dito ng tiles. Ito po is meron ding hallway. Kaya, etong partition na to, tatanggalin po namin to. Siguro ito lang yung ma-remove, tapos aayusin po namin yung ceiling, gawa ng yung aming mga wirings dito. Kailangan po namin i-check. Ayan po. So, yung pinto natin, okay pa yan. May mga part na minasilyahan na. Ito. Ayan, masilyado na to. So, bali, bumili kami ng skim coat ni ma'am kasi kinulang. Ito yung sa nakaraang vlog ko na merong crazy cut na pintura. Katulad po dito. So, ito po, hinabol po namin siya ng masilya. Then, ng primer. Ayan po. Ayan po. Ay, ipacheck mo ng maigi yan dyan. Tapos yung roofing nga po pala natin is napinturahan na rin, no? Okay na ma'am yung roofing mo. Ayan po siya. May flashing na rin. Ayan. So, bali, ito pong tiles dito sa hagdan. Tatanggalin din po yan. Ayan. So, dito rin po sa baba, natanggal na yung mga tiles. Ayan. So, bali, kinulang lang po kami ng skim coat. Ayan. Masilyado na rin po ito. Tapos, ito po yung ating bar counter. 60 po yan. Ayan, 60. Ayan. So, nasa 400. Yung pinaka-materials po pala ni ma'am nasa 340 plus na. So, bali, ang wala na lang po dito is yung para sa pintura at saka PVC panels. Ayan. So, sabi ko kay ma'am, marami pa tayong tile adhesive, semento. Pero kung kulangin ma'am, siguro konti na lang. Pero ngayon, nag-add kami ng 3 skim coat. Nilagay na lang sa sasakyan para may magamit. Tapos, ito na po yung ating kitchen area. Ang lawak po ng ating kitchen area. Ayan. So,
So, yung backsplash natin, okay na. Ayan po. 30 by 60. Si ma'am po ang pumili niyan. Ayan, ang ganda rin, oh. Ayan. So, yung wall natin is 30 by 60. Doon nga po pala sa mga kapanood ng aking vlogs, may iba po kasi nagsasabi na parang road to heaven na daw kung naka-wall tiles. Actually, huwag niyo pong tingnan ng ganong side kasi nga po, ang iniiwasan natin, kaya po kami gumagamit ng wall tiles, is yung leaks po kasi. Sayang din po kasi ang pintura dyan pag yan ay nagkaroon ng leaks. Ayan. So, kaya nagiging suggest lang po namin ang wall tiles para hindi na rin po kayo, hindi na rin sumakit ang ulo nyo na kada uulan is mag-iisip kayo na pag nag-leaks, aagos yung tubig sa pintura, mababakbak yung pintura, lolobo, diba? Eh kung tiles, matagusan ng tubig, walang problema kasi madali lang siyang punasan. Son! Huwag ka mo na mengay! Tapos ito yung ating bathroom. Ayan. Pwede natin tapakan, Brad. So, yung ating bathroom, si ma'am po ang pumili ng tiles, accent, pati yung wall tiles natin. So, meron tayong accent dito sa may shower area. Ayan. So, kung mapapansin nyo po, wala po sa gitna yung aming floor drain gawa ng... Pag ganito po kasi ang gumagawa, ang pinaka parang main goal niya sa pag-i-install ng mga floor drain, yung klebe po kasi ng tubig. So ito, sinabi ko to kay ma'am, ma'am, okay na ba sa'yo na ganyan? Sabi ni ma'am, hindi ni ma'am tinignan sa magandang side, bali ang naging reaction ni ma'am is as long as maganda yung baba ng tubig, doon pumupunta yung tubig, okay na daw sa kanya. Ayan po. So siguro sa mga susunod po namin renovation, ito rin po kasi, ang ginamit kasi ditong tiles is 60 by 60. So pag mga ganyan daw po kasing pwestuhan, kailangan nandun sa pinakadulo ng tiles, nasa pinakakili-kili ng tiles. Ayan. So siguro sa susunod na mga gawa namin, kung madalang lang po kasi ang design na 30 by 30. So usually maraming design, 60 by 60, 30 by 60. So baka po sa susunod na gawa namin, i-center na lang po namin, then ikakat na lang po namin yung tiles ng 30 by 30. Para makuha pa rin namin yung pinakaklebe. Pero sabi ko nga, kung hindi naman maselan yung nagpapagawa, okay na sa kanya yan, basta natidrain yung tubig, walang kaso, di ba? Pero meron din kasi mga kliyente na mas gusto nilang nasa gitna para daw magandang tingnan. Pero ang i-consider po natin doon is yung function po ng pinaka-floor drain is gagana talaga ng maayos. Ayan po. So, ito po nilipat yung ating pinto ng bathroom. So, dito na po siya naka-face sa ating kitchen. So, ang ginamit po natin dito is puro 60 by 60. Tapos, dito naman po sa the rest ng floor tiles is 60 by 60 po siya na matte. Ayan po. Tapos, naglagay na rin po tayo dito ng additional na outlet. Then, yung switch natin. So, according kay ma'am, isang ilaw lang daw tayo dito. Tapos, bumili na rin ako ng exhaust fan. Ayan. So, natapos na natin yung wall tiles dito sa kitchen. Hanggang ilalim na po yan. So, ang isusunod na po namin dito is yung ceiling. Meron tayong cove ceiling dito. Tapos dito, big cove naman. Ano may cove? Dito. Dito. Oo. 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 So, paano kaya magiging diskarte dyan? Kasi tabingi yung ano dyan. Tabingi ang space dyan.
Mahuhuli ba yan? Oo. So, gano'n na lang. Oo. So, dito ang gagamitin nating sa dining natin is meron tayong mini cove. Gagamitan din po natin ng PVC panels. Tapos, the rest. Dito sa may CR, papunta dyan sa may kitchen. Hardiplex. Ito, dining to. PVC panels. Oo. Tapos dito, PVC panels. So, dito, PVC panels din to, tayo dito. So, papapiliin ko na si ma'am kung ano yung gusto niyang design. Para bago tayo maglagay ng cove, mauna po muna ang PVC. Tapos dito po, maglalagay tayo ng wirings, ng outlet. Ayan, dito. So, dito maglalagay tayo ng additional outlet para sa TV console. Tapos ito, tatanggalin po namin yung ilalim ng hagdan kasi kahoy lang siya, oh. Ayan. Tapos ito po pala, ipapalipat ko na rin po ito dito. Ayan, dito na po siya ilipat. So, dito, itatanong ko kay ma'am kung maglalagay kami ng pinakailaw dito para maabangan na rin. Ito yung kagandahan dito sa unit ni ma'am, malaki ang kitchen. Tapos maliit naman yung kanyang, tawag dito, itong harapan. Ayan. So, dito po is ano na tayo dito, naka-primer na tayo. Ayan, primer na po yung ating gate, folding gate.